Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sarili maialay, tuluan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. Sa pamagitan ng Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Pasko, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo, kung saan ang pari sabihin sa atin, tandaan mo, ikaw ay abo at sa abo ikaw ay babalik. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat sa pagbabalik loob, ng pagbabago ng puso at isip. Umaasa tayo na sa kabutihan ng awa ng Diyos, sapagkat batid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayanan. Dahil po ngayon po ay Ash Wednesday, wala po yung bahagi ng confiteor o yung paghingi ng tawad sa Diyos dahil nga po ito ay mangyari na mamaya sa ating pagtanggap ng abo. Tayo pong lahat, ating iyuko ang ating mga noo at tayo po ay manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpanihunod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana.
Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon kami kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggan. Jesucristo, Hari ng walang hanggang papuri.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka manalangin ng sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya ang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Atin pong lahat, isang pinagpala pong Ash Wednesday. Test mic. Ayan, no? Naglobat bigla. Kasi yung microphone po, hindi nakapag-almusal, nang hina na po siya. Konting tiis na lang, kaya natin ito, no? I'm sure some of you also medyo kulang din po ng kinain. Ito po yung pag-aayuno, no? Pero isang malaking kabalintunaan, ang sabi ng iba, ang Ash Wednesday. Isang malaking kabaliktaran, no? The great irony of Ash Wednesday. Sa bawat Ash Wednesday, ang ating ibanghelyong maririnig, napaalahanan tayo na paggagawa ka ng maganda, maglilimos ka, manalangin ka, mag-aayuno ka, gawin mo ng lihim. Hayaan mong ang Diyos ang makakita sa iyo. Hayaan mong siya ang bigay ng gantimpala sa iyo. Huwag mong hayaang pupurihin ka ng mga tao, no? Wow, banal na banal. Ang bait-bait mo naman. Ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang gantimpalang para sa kanila. Kaya ang sabi daw, gawin mo ng lihim, nang sa gayon ang Diyos na nakakita ng lihim, ang siyang magagantimpala sa iyo. Father, kung gano'n naman pala, lihim dapat, bakit naman ang mga Katoliko, pag araw ng Ash Wednesday, yung krus ay kitang-kita ng lahat. Pansin na pansin ng lahat. Baka, Father, pwede sa batok na lang, para hindi gaanong kita. Ano? Pero, ano nga ba ang dahilan? Bakit ang sabi sa Ebanghelyo, sana ay patago? Huwag mo nang ipangalandakan. Ipakita sa lahat. Bakit tayo ay palakad-lakad dyan? Mamaya, after ng malagyan kayo ng abo, palakad-lakad kayo sa inyong bahay, sa opisina po ninyo, sa kalsada, mayroon kayong krus sa noo, may abo sa noo. Ang sabi daw, yung mga nag-aayuno, itago ninyo. Pag mayroon kayong krus sa noo, ibig sabihin, nag-aayuno ito, nanalangin ito, nag-abstinence ito.
Pinapangalanda ka na natin. No? Ang punto po ng Ebanghelyong ito, nung una, ang konteksto po nito, nung panahon po ni Jesus, normal naman sa mga tao talaga yung fasting, abstinence, and almsgiving. Ito po ay katunayan, ito po yung tatlong haligi ng pananampalataya ng mga Hudyo. If you believe in God, ikaw po ay naniniwala kay Yahweh, ang tatlong bagay na ito ay hindi optional. Kailangan ginagawa mo siya, no? Ikaw ay nag-aayuno, of course, ikaw ay nag-abstinence, no? Nag-fasting ka, no? You do good. Ito po ay kailangan to show ang iyong pananampalataya ay totoo. Hindi ka lang basta-basta nagsasabing, I believe in Yahweh. Hindi. Pakita mo yan sa mga bagay na ito. Fasting, abstinence, almsgiving. Pero yun nga lang, as time goes by, marami sa mga Hudyo, ito'y ginagawa na lamang para pakitang tao. Para masabi sila'y Hudyong sumusunod sa utos ni Yahweh. Ang kaila pong hangad, mapuri na mga tao. Yung purpose po noong pag-aayuno, pag-abstinensya, yung pagbibigay ng limos, pananalangin, ay nakalimutan na po nila. At ito po ang dahilan kung bakit ang Panginoon pinapaalahanan, huwag magpakitang tao. Father, anong ating kinaiba pag meron tayong abo sa noo? Baka naman tayo nagpapakitang tao na lamang. No? Alam ninyo, ang abo pong ito sa ating mga Katoliko, para po siyang post-its. Alam niyo yung mga post-it, no? Yung maliit pong papel na yung pa yung sulatan, tapos pwedeng idikit sa kung saang lugar. No? Yung mga notes po ninyo, yung mga post-it, no? Yung mga notes na pwedeng ikabit kung saang lugar para maalaala mo. Para kayo may post-it mamaya sa inyong noo, pag ito'y nilagay po sa inyo. At ang post-it na iyan, ang sabi daw na mamaya yung mga ating lay ministers at si Father, sabihin sa inyo, tandaan mo, ikaw ay nagmula sa abo. At sa abo, ikaw ay babalik. Ang tawag po dyan, this is a sacred reminder for all of us for universal humility. Noong unang panahon pa po, magpahanggang ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang elemento ay yun pong elemento po ng apoy. Dahil sa apoy, ang mga pagkain po kayang lutuin. Dahil sa apoy, tayo po meron pong init sa katawan. Hindi tayo namamatay sa lamig. Dahil sa apoy, meron pong init na kayang magtayo ng mga bahay. No? Kayang magpainit, magpatigas. No? Dahil po sa apoy, may mga bansa na nausunog. Makapangyarihan po ang apoy. Pero kahit nagaan makapangyarihan ng apoy, sa katapusan, ang apoy, ang huli, abo. No matter how powerful fire is, how fearsome fire is, nakakakilabot, nakakapanginig ang apoy, masakit ang apoy, pero sa huli, ang apoy uuwi sa abo. Kahit nagaano pa yung kapangyarihan mo ngayon, yung iyong mukha ay napakaputi ngayon, yung iyong sweldo ay napakataas ngayon, ikaw ay sikat na sikat ngayon, ikaw ay napakalakas ngayon. Sa huli, gaya ng apoy na napakalakas, ang katapusan, abo. Lahat po tayo uuwi sa abo. Kaya nga, at the end of the day, God reminds you, wala kang pwedeng pagmalaki. Lahat yan, uuwi sa abo. Huwag kang magmamalaki. Yung kapwa mo, akala mo mas lamang ka dyan, mas maganda ka, mas gwapo ka dyan, mas may pera ka dyan, sa huli, abo ka din. Lupa ka din. Huwag kang magyayabang sa mata ng Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos mukha sa lupa. Mula sa lupa at mula sa lupa, ikaw ay babalik. Sa madaling sabi, sa mata po ng Diyos, pantay-pantay tayo. Ang abong ito ay paala sa atin, baka kasi buong taon, no? Buong taon, medyo tumaas ang iyong tingin sa iyong sarili na ikaw ay nagawa mong manghamak ng iyong kapwa. Nagawa mong magmarunong sa ibang tao na pinapahiya mo sila. Ngayong Ash Wednesday, pagpahid sa iyo yan, tandaan mo, abo ka din. Huwag kang manghahamak ng kapwa mo. At higit sa lahat, huwag kang magmamarunong sa Diyos. Galing ka sa abo, ikaw ay babalik.
At hindi lang po yan basta-basta post-it para maalala mo. Ito'y post-it din para yung mga taong nakakita sa iyo, mapaalahanan din. Para kang walking advertisement, parang Radyo Veritas, no? Kahit saan mapunta, yung pong mga paalala ng Veritas, makakarating. Pag may abo ka sa noo, at yung mga tao ay makita may abo ka sa noo, it's also a reminder for all of us. Lahat tayo, babalik sa abo. And time is running out. Minsan tayo naala ko po tayo mga estudyante, no? Pag mahaba-haba pa ang panahon bago mag-exam, naku, kanya-kanyang gimmick pa yan. Kanya-kanya pa yung labas. Kanya-kanyang laro ng cellphone. Pag malapit na yung exam, 1 week bago mag-exam, doon kakaraming. Mamadali na ako, malapit na. At itong abong ito ang palaala, time is running out. Ang oras po ay nauubos. And every time we are reminded na ang oras po ay nauubos, doon tayo kinakabahan, doon tayo kumikilos, doon tayo gumagawa. I'm sure many of you, matanong ko lang po dito, ay gumawa ng New Year's resolution. Meron po ba rito? Promise, ako ay hindi nakakain ng taba. Asus! Promise, no? Hindi na ako maraming asukal. Yung chocolate, babawasan ko na. Nako, 2 days lang, ubus na yung tsokolate sa inyong refrigerator. 2 days lang, kumakain kayo ng sisig. Ilang araw lang, yung chicharong malutong, ayan na naman. Kumuha ka na naman sa Bulacan. Para yung New Year's resolution ay hindi matupad-tupad. Pero alam niyo, ang kagandahan ng Ash Wednesday, this is the best time to make resolution. Bakit po? Ang Ash Wednesday, more than New Year, ang araw pong ito, it reminds you, yung pagwapo ng tama ay napanahon ngayon. Yung mga bagay na ayaw mong gawin dati o hindi mo magawa dati, pag Ash Wednesday at Kwaresma, pwedeng mong magawa. Halimbawa po, yung mga bagay na sobra-sobra yung ginagawa mo, sobra-sobrang manood ng Netflix, sobra-sobrang laro sa cellphone, yung mga bagay na sobra, babawasan mo. Yung pagkain na sobra, babawasan mo. Nang sa gayon, maibigay mo naman sa iba. Yung panahong iyong binibigay sa iyong sarili, ibigay mo naman sa iyong mga magulang. Ibigay mo naman sa iyong kapwa. Mag-pray ka naman. Yung oras na yan, ibigay mo para sa Diyos. Yung iyong resolution, may patunguhan. Kasi alam mo, it is not just for you, it is for others. Yung sobrang iyong natipid, ibigay mo sa iba, nakatulong ka pa. Yung sobrang oras mo na yung sinasayang, ibigay mo sa Diyos, nakapagdasal ka pa. Yung mga sobra, babawasan mo. Na yung New Year's resolution, di mo magawa, ngayong Ash Wednesday at Kwaresma, magagawa natin at may mas kabuluhan. Meron tayong abstinence, no? Kung nung Ash Wednesday, nung New Year's resolution, di na ako kain ng karne, magabawas ako ng karne. Ngayon pong Ash Wednesday, yung abstinence, it's a reminder for us, sino ba ang may control ng katawan mo? Ikaw? O baka naman, ikaw ang kinokontrol ng katawan mo? Ikaw ba ay mayroong control sa iyong bisyo? O baka yung bisyo mo ang may control sa iyo? Ikaw ay may control sa iyong pera? O baka yung pera na ang nagapaikot-ikot sa iyo? As we do abstinence, yun pong ating mga bagay na gustong-gusto ang ating pong gagawin. We would say, hindi. I am the one in control. And I want to do good. I want to follow God. Pag Kwaresma, ito po ang ating gagawin. We try to take control of our basic instincts. Yung gutom natin, yung ating paghahangad gumawa ng magandang mga bagay na para ating sarili. We say, ngayong araw na ito, kaya kong sabihin, wag muna. Noong mga nakaraang araw kasi, pagramdam mo, kain na ng kain, kuha na ng kuha. Ngayong araw na ito, hindi. Pag sabi kong ayaw ko. Pag sabi kong wag muna, wag muna. We are the ones in control. Ito po ang halaga ng abstinence. We once more recover the sense of control in our lives. Mga minamahal na kapatid,
Mamaya po, pagtanggap niyo ng abo, hindi ibig sabihin yan, mas banal tayo sa iba. Mamaya, pagtanggap ng abo, pagtanggap ng post-it po yan. Paalaala sa iyo. Ikaw ay paalahanan, ikaw ay abo, at sa abo ka babalik. Huwag kang maging mayabang. Pangalawa, ito'y paalaala, ang ating pong oras, unti-unting umaandar at nauubos. Gumawa ka ng mabuti ngayon. Yan po ang paalala ng ating second reading kanina. Ngayon, dahil po tayo ay palapit ng palapit sa ating pag-uwi sa Panginoon. Sana tayo po'y naghahanda. Ang bawat sandali, mayroong bunga. At ang pinaka-importanting bunga, kababaang loob, na tayo po'y nanalig. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kung wala ang awa ng Diyos, wala tayong pwedeng makayanan. Kung wala po ang grasya ng Diyos, kulang po ang mga bagay ng mundo. Sa Ash Wednesday pong ito, sa misang ito, ito po ang ating panghawakan. Paalaala, tayo po ay mula sa abo at sa abo babalik. At ang bawat sandali ay gamitin ng tama at matuwid. Amen. Magsitayo po tayong lahat at gagawin po ngayon ang pagbabasbas ng mga abo at susundan ng pagdadagay sa mga noo. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at natampok ang umaamin ng kasalanan at nalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo po kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
lahat. Mga minamahal na kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanyang buong puso. Sa bawat panalangin, ang atin pong tugon, Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, makaisa nawa tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkawang gawa at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dumulog nawa tayo sa sakramento ng pangungumpisal, lalo na sa panahong ito ng pagpapakasakit at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa gitna katahimikan, ating ding itaas sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at kahilingan, gayon din ang mga intensyon ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos na mahabagin, tunghayan mo po ang mga kahilingan namin. Nawa ang mga abong aming tinanggap ay tunay na maging sagisag ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. namin sa iyo, Ama, ang tinapay at harap na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Uyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang amin kapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, nutulungan mong aming maitumpak ang kinamihasaang pagsalungat sa panagutang iyong itiniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsikap nami iyong nilulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Sa araw pong ito, tayo po'y nag-aayuno, tayo po'y makakaranas po ng gutom upang paalaala ang ating Panginoon, ang tinapay ng buhay, ang siyang bubusog sa atin, ang pupuno sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating hinahanap-hanap sa mundo. Sa misang ito at ngayong tanggapin si Jesus, ang tinapay ng buhay. Ating ilagay sa ating dibdib ang ating mga kamay bilang tanda ng paggalang sa kanyang presensya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong aalahanin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan.
Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo pong lahat nagmula sa Diyos at sa Diyos tayo po'y babalik. Pero po ang Diyos palagi nag-aantabay sa atin, nagbibigay sa atin ng ating makakain at lahat ng biyayang ating kailangan habang tayo naglalakbay pabalik sa Kanya. Kung kaya buong ating loob at pananampalataya, tumawag tayo sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala pong aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat, inyo rin pong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Meron pong nagsabi na dahil ng Ash Wednesday, ang kanyang sinabi, mamatay ka. Sabi ng isa, at mamatay ka din. Hindi po ang pagbati ganoon kung hindi kapayapaan ay sumaiyo at sumaiyo rin. Dahil Diyos ang bahala sa atin, sa ating buhay sa mundo at sa ating buhay sa kabila. Doon po nagmumula ang ating kapayapaan na ngayon ating babahagi sa ating kapwa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating inyo. lahat, mga Kapayapaan kapanalig. po sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang tinapay ng buhay. Sa Kanya ang ating kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bilang hawak ng katawan tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay aming nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming nagitiisan at iyong kinulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang pagbabasbas, muli po, kayong lahat ay laging welcome dito po sa atin pong Veritas Chapel, kahit hindi Ash Wednesday. No? Welcome na welcome po kayo dito para magsimba, lalo pa nga po meron tayong misa 4 times a day, no? 6 a.m., 12 noon rather, then 6 p.m., and then 12 midnight. And of course, bukod po sa ating mga misa,
we offer po ang bawat Misa sa Veritas as healing Mass. Kaya po, bago ang pagbabasbas, I'm going to pray po ang panalangin ng para sa mga may sakit, para po sa paggaling. Sa inyo po, at sa inyong mga mahal sa buhay na maaaring ipanalangin po ninyo sa Misa pong ito. Maaari po bang inyong ilahad ang inyong mga palad, inyong pong buksan yung inyong mga palad, at haba pong aking nadasal, ang panalangin po ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong pakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Loobin mo po nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo pong maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong pagtitiis para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang lahat ng ito, Panginoon, aming nilataas sa iyong ngalan. Ikaw na buwat naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. at nawa pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. pinagpala pong Ash Wednesday sa ating lahat. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili